Noon at dadako na po tayo sa ating message. Exhortation na naman ang aking sasabihin. So, message po mga kapatid. Mula po sa salita ng Diyos at samahan niyo po ako muli sa ating talata. Sa Luke chapter 23 verse 34. So, this is the second part of our topic or this is one of the last words ng Panginoong Jesus, but ang ating pong topic is about forgiveness o kapatawaran ng kasalanan, which is the core of our Christian hope. Okay? Luke chapter 23 verse 34. Sige po, tayo pong lahat ay magsitayo muli para po sa pagbasa ng ating text na pag-aaralan. Luke 23:34 o Lucas, Kabanata 23, talata 34. Sinasabi po sa talatang ito, and Jesus said, Father, forgive them, for they know not what they do. And they cast lots to divide His garments. Purihin po, Panginoon, tayo po'y manalangin. Muli, Panginoon, salamat po sa umagang ito. Amin pong dalangin ang iyong pong pangunguna, sa amin pong pakikinig ng iyong pong salita. Patuloy po namin maunawaan at may pabuhay ang principles na nakapaloob po sa inyong pong wika. Ang wika na kung saan ay nagpapahayag ng iyong wagas ng pag-ibig at kagandahang loob sa amin pong mga makasalanan. At dalangin po namin, patuloy po namin ma-appreciate sa amin pong mga buhay ang katotohanan ito, isa sa haligi ng amin pong pananampalataya, ang katotohanan kami po ay pinatawad sa amin pong mga kasalanan sa pamamagitan po ng amin pong Panginoong Jesus. At ang inyong pong lingkod ay patuloy niyo po lamang itago sa likod ng iyong kabanalan. Gamitin niyo po lamang na instrumento, Panginoon, sa paghahayag po ng iyong salita. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayong lahat, mga kapatid. So we started this message last Sunday. Our title is The Core of Christian Hope, which is forgiveness of sins. So based po ito doon sa huling line, kasi ito po yung pinag-aaralan namin recently doon sa Pastoral, yung pong tinatawag nating Apostles' Creed. So itong Apostles' Creed ay familiar po ito doon sa Catholic, kasi ito ho ay sinasaulo po nila. Ano po? So they memorize it and they claim that ito ho ay para sa kanila. But this is actually para po ito sa atin. So ito po ay para sa mga tunay na may personal na relasyon sa Panginoon. So ang isa pa ho kasi doong nakalagay is I believe in the Holy Catholic Church. So kaya parang mas naging strong sila sa kanilang claim na ito ay para sa kanila. But actually, the Holy Catholic Church is the church that Christ mentioned na kanyang itatayo sa Matthew 16:18, na ibig sabihin ay universal church. So, hindi po ito universal in a way na Roman, kasi pag sinabi po natin Roman is local. Okay? So, ang sabi po is oxymoron yung Roman Catholic, kasi Catholic is universal while Roman is not universal. So, which is local because Roman lang siya. Ano po? Kumbaga locality. Pero, it's a universal. Ano po? And it talks about the church na kung saan ay tunay po na nananampalataya sa Panginoon. And doon po sa last line po ng Apostles' Creed, nakalagay po doon is, I believe in the forgiveness of sins, in the resurrection of the body, and in the life everlasting. So ito yung magiging, kumbaga, flow ng ating message po sa mga susunod. Kasi ito po ay tinatawag po nating core of our hope, salvation, kaligtasan. So we're going to talk about again the forgiveness of sins, and then sa susunod po na linggo, ang ating naman po pag-aaralan is about the resurrection of the body, at sa susunod po is yung pong life everlasting. Kaya ngayon, tingnan po natin yung forgiveness of sins, at ito ho ay galing po mismo sa bibig ng ating Panginoon nung siya ho ay pinako sa krus. Ano po? The last of the 7 last words na kanya pong winika o kanya pong sinabi sa krus. Ang sabi ho ng Panginoon, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Yan. Hindi po natin
ika nga, kumbaga, ma-figure or kumbaga masusukat kung gaano katindi yung pain ng Panginoon sa mga oras na ito. Hindi natin ma-imagine yung hirap na pinagdadaanan ng Panginoon just because of these people na nag-akusa sa kanya ng isang bagay na wala naman siyang ginawa or hindi naman niya talaga ginawa. Kasi nga, ang false accusation sa kanya is that he is blasphemous. Kumbaga, ginagamit niya ang Diyos at sinasabi niya siya ay Diyos, which is totoo naman. Diba? And also, sa mga iba pang mga akusasyon na hindi naman po talaga ginawa po ng ating Panginoon. It's just that na ito ho ay kasama po sa plano ng Panginoon para sa katubusan ng sangkatauhan. Ngayon, so sa first point po natin, po yung ating recap. So we have the divine operation. And that is forgiveness is a Trinitarian word. Or forgiveness of sins is a Trinitarian word. So hindi po pwedeng i-claim po natin as a Christian na tayo ho ay pinatawad sa ating mga kasalanan without knowing that each person of the Triune God has an important play o meron siyang mahalagang role doon po sa ating kaligtasan. So that's why we have studied last Sunday the Trinitarian work sa ating kaligtasan. So the Father is the planner. So it was planned by the Father. So ang Ama po ang nagplano ng pagtutubos. Ang anak po ang siyang sa katuparan ng pagtutubos o ng pagpapatawad sa atin. So remember in Ephesians 1, it says that we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses or our sins. Na kung saan, hindi po mangyayari yung kapatawaran sa ating mga pagkakasala kung hindi dahil sa pagtutubos na ginawa ng Panginoon. And that's why, sabi niya, it is finished. So, natapos na o naganap na. Di po ba? Kaya, it was accomplished. It was paid in full by the Son. Ng ating pong Panginoon. And it was applied by the Spirit. So, ang Espiritu po, ang siyang naglalapat o siya yung nag-apply nung forgiveness doon po sa tao na siyang magpapahayag ng kanyang pananampalataya sa Panginoong Hesus. So, yun po yung kahalagahan ng pagkakaunawa po natin na ang bawat persona ng Diyos ay may role dito po sa tinatawag po nating forgiveness of our sins. And, kumbaga, to make it general, salvation o ng ating kaligtasan. So, hindi lang tayo appreciative sa Panginoon na kung saan evidently na siya talaga ang namatay para sa atin, but we appreciate the Father as well. Kasi siya ang nagplano. Siya ang nag-orchestrate ng plano ng redemption. At we praise the Holy Spirit. So, pinupuri din natin ang Santong Espiritu sapagkat bilang tayo po ay pinatawad sa yung patuloy na nagmi-minister ho sa atin sa pamamagitan po ng ating, kumbaga, kapag tayo ho ay nagkakasala, so we confess our sins, di po ba? So, pinapahayag natin sa Kanya ang ating mga kasalanan. So, siya yung nagko-convict sa ating po mga kasalanan. Kaya, lahat ng yan ay kailangan po nating maunawaan. That's why we have to understand, or we need to understand that forgiveness of sins is a Trinitarian word. So ito'y galaw po ng Diyos na may tatlong persona. Hindi po maaaring mapatawad ng isang taong hindi naniniwala sa Diyos na may tatlong persona. Yan. So yan po yung nakalulungkot po doon sa mga taong ang paniniwala nila ay ang Ama lang ang Diyos. So ang Diyos Ama lang daw ang Diyos at ang Anak at ang Espiritu ay hindi. Okay? So wala hong forgiveness doon. Kundi ang forgiveness ho is it is a divine operation of God, sabi nga, which is a triune God. So siya ay Diyos na may tatlong persona. At bawat persona ng Diyos ay may ginampanan ho para po dito. Okay? And we have seen the importance of knowing the truth about it
as wrought by the triune God. So the forgiveness of sins as wrought by the triune God. Therefore, as we draw near into His presence, so we mention God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. We praise them, each of them, sa role na kanilang ginampanan sa ating kaligtasan. So, yan po ba yung nauulit-ulit ba natin sa ating prayer, mga kapatid? So, kasi mahalaga po yung, kumbaga, foundational yung ating prayer. Kumbaga, theological ang ating prayer. Na kilala natin ang Ama, kilala natin ang Anak, kilala natin ang Santong Espiritu, at alam natin yung kanilang galaw sa ating kaligtasan. At kung paano ito patuloy na nagpapaalala sa atin na ang kaligtasan po natin ay kagandahang loob at hindi po dahil sa ating gawa. Amen po ba? Amen. Ano po? So this is grace. Ano ho? So this is of grace and not by works. That's why we praise Him, the Father, as the architect, the Son as the one who accomplished it, and the Holy Spirit as the one who applied it to everyone who believes. So sa lahat ng mananampalataya, sumasa Kanya ang Espiritu upang siya ay mapatawad sa kanyang kasalanan. At dahil diyan, patuloy siyang nagdadalamhati sa kanyang kasalanan sapagkat alam niya na ang kasalanan ay opensa laban sa Diyos na nagligtas sa Kanya. Yun po yung thought na makikita po natin sa ating unang punto. At para naman po sa ating susunod na punto, so the second point, so forgiveness has not only to do with the divine operation. So knowing that it is a divine operation, okay, to make it possible for us to be forgiven, it has also to do with the definite reason why do we need forgiveness. So the first is who. Kumbaga, sa first point po natin is it answers the question who. So sino ba ang nasa likod ng kapatawaran ng ating kasalanan? O sino ba ang maggagawad sa atin ng kapatawaran ng ating kasalanan? Sa pangalawang punto naman, makikita po natin is ang kadahilanan kung bakit natin kailangan ng kapatawaran. Di po ba? And it's obviously, sabi nga, forgiveness of sins. It is because of sin. So that is the second point. The definite reason is that forgiveness of sins is necessary because of sin. Katulad po nung sinabi sa text, sabi po ng Panginoon, Ama, patawarin mo sila. Why? Sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So, they don't have the idea or wala silang kamalay-malay kung gaano kakarumal-dumal yung kanilang ginagawa. Kumbaga, the gravity of their accusation and their actions, yung mockery, yung weeping, yung mga, sabi nga, yung pambabastos sa Panginoon, yung pagpuputong ng corona na tinik sa Panginoon, yung pagpapasa ng krus sa Panginoon, yung pagdura sa ating Panginoon. So they didn't know the gravity of their actions. Hindi nila nakikita sapagkat sila'y bulag sa kanilang kasalanan. Kaya ang kagustuhan ng Panginoon ay maunawaan nila at makilala nila kung sino ang taong kanilang sinasaktan. Kung sino ang taong kanilang kinukutsa. Kung sino ang taong kanilang pinahihirapan. Kaya sabi niya, Father, forgive them. Di ba? Father, forgive them. Ama, patawarin mo sila. So without Him sacrificing His life for this, sa mga taong ito, sa mga taong nag-aalimura sa Kanya, hindi sila mapapatawad. Di ba? Kaya here, the definite reason is that it is necessary because of sin. Dahil sa kasalanan. They do not know what they are doing. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Okay? So he prayed to the Father for forgiveness because they do not know what they do or what they are doing. These Roman soldiers, together with the Jewish religious leaders and the people who mocked him and shouted, "Crucify him,"
They did not know, or they do not know the gravity of their accusations and actions against the Lord. It is their sin that prevented them to see Jesus as the Son of God. So ito yung dahilan at ito yung katotohanan na kumbaga present po sa tao, na nangyayari po at nasa tao. Kaya kailangan niya ng kapatawaran sa kanyang kasalanan. Sapagkat siya ay makasalanan. He is not at right with God. Hindi tama ang kanyang katayuan sa Diyos. Hindi tama ang kanyang relasyon sa Panginoon. Diba? Kaya, ano po sabi ng Panginoon? Sa John chapter 9, verse 39, "For judgment I came into this world that those who do not see may see, and those who see may become blind." Ang pagparito ng Panginoong Hesus ay nagsisilbi ring hatol sa mga taong nagsasabing sila'y nakakakita, ngunit sila pala'y hindi nakakakita. At ang kanyang pagparito ay magsilbi rin itong pagmulat sa mga taong hindi nakakakita upang sila ay makakita. So, ang sinasabi po dito ng Panginoon ay spiritual. Kasi ang kausap po niya dito ay ang mga Pariseyo. Kaya sabi niya, "For judgment I came into this world that those who do not see may see, and those who see may become blind." So yung una, that those who do not see, ito yung mga taong bulag dahil sa kanilang kasalanan, pero the purpose of the coming of Christ as a man ay upang sila ay makakita sa pananampalataya. At ang mga taong nakakakita, so ito yung sinasabi ng Panginoon, ang mga professing na sila'y nakakakita. Kasi ito yung mga religious people, ano po? They become or may become blind. So, upang patunayan na hindi talaga sila nakakakita. They were blinded with their self-righteousness. Ito mga tao nagsasabing, nakakakita kami. Pero ang totoo ay hindi. Okay? And same, sa wikang ito ng Panginoon, they do not know what they do. They do not know that that man that they mocked, that they crucified, is no other than the Messiah. So, tingnan po natin ang subpoints dito sa ating pangalawang punto. Sabi po dyan, the definition of sin. Okay? So, pag sinabi po natin kasalanan, so basically, ang ibig sabihin ay missing the mark, and the other words na ikinakabit po sa salitang kasalanan is transgression. Yan. So, ano bang ibig sabihin ng transgression? So, ang sabi po sa 1 John chapter 3 verse 4 is lawlessness. Okay? So, meron po kasing mga words na ginagamit po sa Biblia na tinutukoy po is kasalanan. Okay? Or synonymous with sin. Transgression, iniquity, disobedience, di po ba? Lawlessness. Marami pa po yan. But ang sabi po ng 1 John chapter 3 verse 4, sin is lawlessness. So most fundamentally, sin is defined as a violation of God's law. So kumbaga ito ay pagsuway sa utos ng Diyos. Ano ba ang unang kasalanan sa tao? Rebellion, di ba? Against God. Sumuway sila sa Diyos. Nagrebelde sila sa Diyos. Ang kanilang puso ay napuno ng pagmamataas sapagkat narinig nila sa manunukso na sila'y magiging katulad ng Diyos pagka kinain nila ang bunga. Hindi ba? So ito po yung nakita natin na basic, fundamental meaning of sin. A violation of God's law. So, meron po tayong tinatawag na failure to do what the Bible commands or what the law of God tells us to do. And that is what we call the sin of omission. So, the failure to do what the law of God tells us to do or what the Scripture commands. And also, doing what the Scripture forbids. And that is the sin of commission. So, dalawa pong, kumbaga,
tithes. Ano po? So, we have the sin of omission and the sin of commission. So, pag sinabing sin of omission, bagay na dapat mong gawin pero hindi mo ginagawa. Ano? Ayon sa Panginoon, ayon sa salita ng Diyos. Pag sinabi namang sin of commission, bagay na labag sa utos ng Diyos sa mong ginagawa. Okay? Which is nature ho, or natural, sa mga makasalanan. Okay? So, that's why, sa time nung narinig po natin ang gospel, so, tinatanong mo tayo, nasusunod mo ba ang 10 utos o hindi? Oh. Pag sinabi mong half, anong sabi ng James chapter 2? Kung hindi mo nasunod ng isa man doon sa 10 o doon sa law of God, so, hindi mo siya totally nasunod. You're stumbling sa lahat ng ito. Okay? So, yun po yung sinasabi ho diyan na kung saan ay totoo talaga ho sa tao. So, that he violates God's law. Araw-araw, minu-minuto, siya ho ay lumalabag sa utos ng Panginoon. Next, the origin of sin. So, paano ba nag-ugat o nagsimula ang kasalanan ito? So, kung titingnan po natin sa Genesis chapter 1, everything was good. Na ang ibig sabihin, kung ano yung intention ng Diyos na maging sa kanyang creation ay naganap doon sa creation. But until dumating yung tinatawag po nating pagkahulog in Genesis chapter 3, so doon na po tayo nagkaroon ng problema. So man was perfectly suited to serve God by filling and ruling over the world that God created. Sin had not entered humanity in that time. So wala pa pong kasalanan noon. Everything was good as what God intended. Okay? We had never committed, we had never corrupted, or we're not corrupted or nor indwelt by sin. But we have the ability and the opportunity to sin. So nandun yung, kumbaga, ability and the opportunity o pagkakataong siya'y magkasala. Kaya, nung nangyari po yung tinatawag po nating fall in Genesis 3, so ano po ang nangyari? Bakit po pumasok ang kasalanan? Because man choose evil instead of good. So, ang pinili ng tao ay ang masama sa halip na ang mabuti. Okay? And that is to disobey, to rebel, to violate the law of God. Okay? That's why Romans 5:12, sin entered. Pumasok ang kasalanan sa sangkatauhan sa pamamagitan ng tao. O, hindi ho sa pamamagitan ng ahas. Para sabihin natin, ang may kasalanan naman talaga diyan ay si ahas o si serpent kasi siya ang deceiver. Ay, ano pang sabi nga, what is the point para sisihin natin siya? Likas sa kanya yun. It's his nature na siya talaga ay mandaya. To deceive and to deceive. Sabi nga. But the problem is, who is the one held accountable sa lahat na nilikha ng Panginoon? It is the man, ang tao. Kaya sabi doon, through man or through one man. Okay? Kaya pumasok ang kasalanan sa pamamagitan ng tao. At hindi lamang ang kasalanan, kundi ang kamatayan. Di po ba? Ang kamatayan sa pamamagitan po ng kasalanan. Kaya yun po yung ating third point or third subpoint, the consequences of sin. So first, we have the definition, which means basically or fundamentally violation of the law of God, and then the origin of sin, na kung saan ang tao po ang siyang kumbaga na may pananagutan. Kaya pumasok ang kasalanan sapagkat sinuway niya ang Diyos, pinili niyang sumuway sa Diyos. And then ang pangatlo naman, the consequences of sin. So dahil po sa pagpili ng tao suwayin ang Panginoon, ano po ang nangyari? Sinabi po ng Romans 5:12, death through sin. Ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. So first, we have the spiritual death. That is separation from God. And then the physical death. That is physical corruption leading to sickness and death. Bakit nagkakasakit ang tao? Ang daming lumalabas, nagsusulputang karamdaman. Ano ho?
Hindi ibig sabihin bagong sakit yan. Yan ay epekto din ng kasalanan. Yung mga variants ng mga viruses na bago sa ating pandinig, yan ay bahagi pa rin ng consequence ng kasalanan, mga kapatid. Ano po? At ang kalaban ho natin dyan ay ang ating laman. Okay? Kaya panay po ang ating pagdidisiplina sa ating katawan. Paano tayo iiwas na magkasakit? Pero hindi naman lahat umiiwas. Ano? Alam niyang tataas ang sugar, guys. Alam niyang tataas ang kolesterol, sabi nga, tuloy pa rin. Okay? So, doon pa lang makikita natin yung kasalanan. Ano po? So, yung ating kakulangan ng disiplina, yung ating kawalan ng pagtitimpi, yan, yung ating pagiging makasarili. So, lahat yan ay reflection ho ng salita ng Panginoong nagsasabing tayo ay makasalanan. So, physical death, physical corruption leading to sickness and death, eternal punishment, or eternal separation from God and eternal punishment. So, these are the consequences. Kaya nga sinumpa ng Diyos, ang tao. Matapos siyang magkasala. So, this is the reason why we need forgiveness. This is the reason why Jesus prayed to the Father, Father, forgive them. Because they do not know what they are doing, what they do. Ganon katindi ang kasalanan. Bagamat isang maiksing salita lamang, 3 letra, na 3-letter word, pero ang epekto ho nito sa atin ay napakatindi. Devastating. Ano po? Talagang spiritual and physical and eternal death. Okay? That's why the definite reason here is because of sin. A man who does not really know God, amidst of his religion and charity, desperately needs forgiveness. Hindi siya mapapatawad dahil sa kanyang charity. Hindi siya mapapatawad sa kanyang kasalanan dahil siya ay relihiyoso. Kundi, para siya mapatawad, kailangan niya manampalataya kay Kristo. The only way for him to be forgiven is Christ. Si Kristo ang nagbayad, si Kristo ang nagsakripisyo para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Hindi tayo ang magsasakripisyo o sino man sa ating mga taong makasalanan ang magsasakripisyo para sa ating mga kasalanan. Kung di meron ng nagsakripisyo, 2,000 taon na ang nakakaraan. Sin has been dealt with and forgiveness is now offered. Forgiveness is not kumbaga earned by our devotion or by our religion. Hindi po natin may earn ang forgiveness na yan sa kahit anong paraan po ng tao o sa kahit anong paraan na naiisip natin baka ito ang daan, baka ito ang sagot sa aking dasal na ako'y patawarin ng Diyos sa aking kasalanan. Ang Diyos ho ang nag-provide bagay na ikapapatawad ho ng ating kasalanan. At yan po ay ang Panginoong Jesus. Siya po ang ating Panginoon na namatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga, this is not the best time. Ano po? So, kasi Holy Week. Hindi ibig sabihin Holy Week, mas nire-reflect po natin yung sacrifice ng Panginoon. But every day of our lives, sana lagi ho nating minimeditate yung sakripisyo ng Panginoon. Sa tuwing tayo po'y humihingi ng tawad sa Diyos, it's because naaalala ho natin yung sakripisyong ginawa ni Kristo. Yung paghihirap ng Panginoong Jesus. Every time na may humahampas sa Kanya, every time na may dugong lumalabas sa Kanya, ang lagi niya sinasambit sa Kanyang panalangin, Ama, patawarin mo sila. Ama, patawarin mo sila. Okay? Kaya that is the definite reason why. Ano po? Why do we need forgiveness? It's obviously, tingnan na lang po natin ang ating mga sarili in light of the Word of God, in light of the Scripture. Kung gaano natin kadalas sinusuway ang Diyos, kung gaano natin
pinasasakit ang ulo ng Diyos? Gano'ng kadalas natin pinasasakit ang ulo ng Diyos? Dahil sa kawalan po natin ng commitment o kakulangan po natin ng commitment sa gawain ng Panginoon. Kawalan po natin ng disiplina para sumunod sa salita ng Panginoon. Amen? Amen. So ito po ang ating ikalawang punto, the definite reason. It is sin. And we have number 3, so para po sa ating pangatlo, the delivering means, which means forgiveness of sins has to do with human responsibility. So, alam niyo po, we need to understand, yung relationship between the sovereignty of God and the man's responsibility. So, hindi tayo naligtas lang without, kumbaga hindi natin ginawa yung part po natin para ho mangyari yung kaligtasan. Although ang kaligtasan po ay sa Panginoon, pero meron pong elemento ho sa kapatawaran ng ating kasalanan na magmumula sa atin. Okay? Pero hindi ibig sabihin, meron tayong bahagi sa kaligtasan ito o sa kapatawaran ng ating kasalanan. And ito po yung makikita ho natin. So, some people are forgiven, some people are not. Why? Hindi lahat ng tao pinatawad. May mga taong pinatawad, may mga taong hindi. Bakit? Sapagkat ang pagpapatawad, it involves an element of individual responsibility. These men who were not forgiven, suppose na sila'y mapapatawad sa kanilang kasalanan by doing good works, by penance. Okay? Pero sa atin, sa pamamagitan po ng pananampalataya sa Panginoon. And that is one of our individual responsibility. Okay? So to be forgiven in our sins necessitates important actions to take, distinct from the religion of human achievement. So number 1, faith o pananampalataya. And this faith involves conviction and trust in God's provision and power to forgive you through the work of Christ. Hindi ho ito yung, kumbaga, in general, yung salitang pananampalataya. But to be specific, this faith is your conviction, your trust, or your persuasion and trust na ang pagpapatawad na ito ay sa Panginoon lamang manggagaling. Ang Diyos lang ang magpo-provide at ang may kapangyarihan para igawad ang kapatawaran ito ay ang Diyos lamang sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo sa krus. Kaya nga sa ating text, yung Romans 10:17. Ano po sabi? Faith comes by hearing and hearing by the word of God. Kaya napakahalaga po yung ating paglabas o pagbabahagi ng gospel. Sapagkat doon lamang darating yung faith para mangyari sa isang taong pagtiwalaan si Kristo sa kanyang ginawa sa krus. Kailangan niya mapakinggan ang mabuting balita. Okay? Kasi, paano siya magtitiwala kung hindi niya napakinggan? Paano niya pagtitiwala ng Diyos at mapatunayang kilala niya ang Diyos ng personal kung walang magsasabi sa Kanya? Kung walang magbabahagi sa Kanya? Kaya, faith comes by hearing by the Word of God or hearing by the Word of Christ. Okay? That is conviction and trust in God's provision and power. But hindi ito mangyayari sa isang taong hindi nakapakinig. Kaya kailangan niyang makapakinig. Humingi tayo ng karunungan sa Diyos sa mga kaparaan ng papaano siya makakapakinig. There are lots of ways actually. Kung siya man ay nasa ibang bansa, meron tayong online. Kung siya man ay kapitbahay natin, pwede natin puntahan anytime. Pero wag sanang marites muna. Wag sanang tsikahan muna bago gospel. So that is faith, number 1. Pananampalataya. And then we have repentance. O yung, tuwirang pagtalikod sa kasalanan. So, it is
brokenness, or it involves brokenness and genuine regret over sin. Yung tunay na pagdadalamhati sa kasalanan. So ito po yung isa pang dapat po na patuloy nating na-experience mga kapatid sa buhay po natin. This life is a life of repenting. Lagi tayong nagdadalamhati sa kasalanan. Panginoon, patawad po kasi ako po ay nagkasala na naman. Hindi ko na naman po napigilan ang aking bibig. Nakapagsalita na naman ako ng masama. Yan. Panginoon, patawad po at nasampig ako ang aking asawa. Yan. Sa harapan ng maraming tao. Panginoon, patawarin mo po ako kasi masyado akong napariwara. Yan, sa buhay. Mas inibig ko ang mundo, ang mga taong walang pagkakilala sa iyo kaysa sa iyo. Okay? So that is the turning from sin, mga kapatid. Ibig sabihin, yung pagpapahayag na yun sa Panginoon ay pagpapahayag mo rin at the same time na hindi mo na siya babalikan at hindi mo na siya gagawin ulit. Okay? So that is brokenness and genuine regret over sin. Kaya sabi doon sa Psalm 51, the sacrifice of God is a broken spirit and a contrite heart. Okay? Talagang nagdadalamhating puso at espiritu sa kanyang kasalanan. And we have confession. So this is our tatlo po ito. So faith, repentance, and confession. So we confess our sins not as a result of being caught, but the fact that it brings displeasure to God, and we are fearful to make His heart broken time after time. So, di po ba sabi sa 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Pero hindi ibig sabihin, basta mo lang sinasabi sa Panginoon or ini-enumerate mo sa Panginoon ang iyong mga nagawang kasalanan. Hindi po yun confession. Kundi ang confession po diyan is dahil ito ay naging displeasing sa Diyos. It brought displeasure to God as your Father. Rather than, kumbaga, takot ka doon sa magiging kapalit or consequence ng iyong kasalanan. Kaya ka nagko-confess sa Panginoon. So, magkaiba ho yan. So, kailangan yung confession po natin is sa bahaging ito na yung nagawa nating kasalanan sa Panginoon is ito ay naging displeasure sa Kanya. We broke His heart. Nasaktan natin ang kalooban niya. Kasi siya'y ating Ama. Hindi dahil takot tayo sa Kanyang palo. Amen? Kaya nagko-confess tayo sa ating kasalanan kasi Ama natin siya. Kasi may ganung klaseng confession takot siya sa magiging consequence na ibibigay ng Panginoon sa Kanya. Takot siya doon sa palo na ibibigay ng Panginoon sa Kanya. Pero sa halip, kaya tayo nagko-confess, nagpapahayag ng ating kasalanan dahil ito ay, kumbaga, masakit sa part ng Panginoon. So, nasasaktan natin ang Diyos, ang kalooban ng Panginoon. Every time na tayo ho ay nagkakasala. Sapagkat Ama natin siya. At ito ay pagpapakita ng ating pagmamahal sa Kanya. Amen po ba? So, these are the means that delivers, sabi nga, ito yung nakapagpapalaya sa atin mula sa kasalanan. So we have faith and repentance and confession. Forgiveness of sins can be received through faith in Christ with a broken spirit, a contrite heart, and a confessing lips. Matatanggap lang natin ang mga ito o kapatawaran kung
kung tayo ho'y lumapit kay Kristo sa Panginoon na may pusong nagdadalamhati, at labing nagpapahayag ng ating mga kasalanan. Na kung saan ang pagpapahayag natin ito ay dahil batid ho natin na ang mga kasalanan ito ay nakapagpasakit ng kanyang kalooban. Kaya for our conclusion and application dito sa ating pong message, understanding the truth about forgiveness of sins will lead us to a forgiving heart for those who wronged us. Tingnan na lang ho natin ang sinabi ng Panginoon sa kanyang wika. Kahit napakaraming masamang bagay ang ginawa sa kanya ng mga tao, ang patuloy pa rin niyang panalangin ay, Ama, patawarin mo sila. Ama, patawarin mo sila. That's why, sabi dito, the truth about forgiveness of sins, by understanding it, it will lead us to a forgiving heart for those who wronged us. Ephesians chapter 4. Tingnan po natin. Ephesians chapter 4. So dito po tayo magtatapos. Verse 32. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. So, alam niyo po, kung titingnan po natin yung talata, so sabi dito, as God in Christ forgave you. So, nandun yung Trinity. Ano po? Trinitarian. God the Father in Christ. So, the one who accomplished forgiveness of sins. Okay? Sa pamamagitan po ng Panginoon, tayo ho ay napatawad sa ating mga kasalanan. Not only positionally we are in Christ, but we believe na ang ginawa ni Kristo lamang ang magpapatawad sa atin. Kaya tayo rin ay magpatawaran sa isa't isa. So that is the application of the truth about the forgiveness of sins. Amen, mga kapatid? So this is the core of our Christian hope. So ang isang katunayan o isa sa mga patunay na tayo ho ay nabubuhay ng may pag-asa ay ang pagkakaroon ng pusong mapagpatawad. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita. Salamat po sa katotohanan ito na patuloy po namin pagpuli-bulayan at may pamuhay ang diwa ng pagpapatawad sa mga kasalanan. Salamat po, purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan.